2016 nag-start ako, tapos dun po self-experience po yung nangyari sa akin. Kasi nung 2016 madalang pa naman po yung technologies ko, bagay social media, Facebook, YouTube. Kaya pagka gusto kong matuto, ina-apply ko sa sarili. Nag-experiment ako, ganyan. Kung sa breeding, dun pa nga po na-encounter ko yung parehas na lalaki yung na-breed ko, no? Tapos nag-fail sila. Tapos ayun, dun ako natuto na ito pala yung female, ito pa yung male, kung paano ko sila isasalang. Dun po medyo nahirapan na ako kasi nag-college na ako. Tapos yung farm ko po medyo mas lumalago na. So kaya nandiyan na po yung airpot ko sa si mama. Tinulungan po nila ako. Sila yung nagmamanage sa breeding, feeding, tapos sa grooming. Sila na rin po sa kayo pagsiselect ng isda natin. Kasi po pag may pasok na po ko, hindi ko na kaya. So ayun po. Aba mga otit, hindi pala imposibleng kumita ng malaki dito sa ganitong hobby. Dahil ang mga glowfish na makikita nyo ngayon ay binigyan pa ni Otit Ralph ng iba't ibang kulay. Ang galing mo talaga dyan, Otit Ralph. At hindi lang siya basta-basta nag-breed neto mga otits. Hinanap niya rin ang market neto at syempre pinagtrabahuhan niya at nabibenta niya to sa halagang 2,500 to 5K mga otits. San ka pa? Hindi siya injected kasi pag injected po siya, hindi siya mamamana ng mga anak. Ito po ay breed na natin, bali ito ay lumabas sa anak nila. Kagaya nila na neons din po. Mga nandito otit, ano yan? Mga nandyan? Ito po yung mga neons natin, neon betas. Otit, pwede ba paangat otit para makita ng mga viewers natin? So itong beta na to otit, nakilala siya sa kulay niya otit. Yes po. So yun mga tito, nakasungkit na naman tayo. Second placer tayo sa giant category. At syempre yun, alagang Miracle Potion yan. Nandyan na lahat ng benefits yan mga tito. Syempre, laking Tito Nomics Fish Food dyan. Mabilis magpalaki ng mga alaga nating isda. Available lang sa Shopee natin mga tito. Check out na kayo. Shower, hintayin ko kayo doon. So yun otit, isa sa mga sample yun yung, ng mga neon mo. Opo. Neon na beta. So ito otit, ito yung mga ginuguro mo pa lang. Yes po. So pagdating dito sa mga Wilkins na to, so hinahanda mo sila for form, finish, or coloration ba? Yes po. Bali dito sa galon ng toyo, dito yung mga kulay. Kulay pa lang sila dito. Bali, okay. Kaya po nakatalisin sila para yung kulay nila mas mag-improve. Quality po, neon cello, yan. Para mag-multicolor sila, kailangan nakatalisay. Tapos dito nakalagay. So, otit, sa ganito kalaking farm ba otit, magkano lahat ng na-invest mo na dito mula sa ginamit mong mga toyo, Ref-tubs and toyo, breeders? Bali, ang na-invest na namin is almost 180,000 po. 180,000 otit. So, dito naman otit, di ba, syempre hobby lang natin to. Dumating ba sa puntong meron tayong ROI or return of investment dito sa hobby natin na to? Yes po, meron po. Laki na po ang return of investment natin. Gaano mo nasisigurado otit? Mga ilang percent sa tingin mo? 100% po. 100% bumalik siya and then napagulong mo pa, gano'n? Opo, bali malaki na po yung nakuha natin, yung invest natin na ibalik na, tapos meron na tayong mas malaking tubo. Kumbaga yung tubo natin ay parang dumoble na. Bali ito pa po otit yung mga samples ng neon natin dito, no? Ano ba to otit? Dahil nga sabi mo, jeans to otit. Yes po. 100% ba maglalabas talaga ng neon? Hindi po 100%, pero high chance po, 80% po na naglalabas ng neon yan. Ayan, no? Tumatalon na. Talagang buhay na buhay yung no? Active. Active na active. Ito po, female yan. Neons po natin. So, otit, ito. May makikita na kaya tayong ibang kulay, hindi na siya neon na neon. Talagang yung neon otit, pinaglaruan nyo yung kulay, tama ba? Yes po. Kumbaga, syempre, tayo malikot yung isip natin ng mga beta hobbies. Naghahanap tayo ng parang mas ma-improve pa yung isang beta, di ba? Syempre, naghahanap tayo ng mas unique. Kasi ako po, unique lover, di ba? Rare lover. Kumbaga. Kaya, naisip ko, kumbaga, neon lang siya, plain neon. What if lagyan natin ng ibang kulay? Kumbaga bilang di ba tayo art gusto natin art. Kumbaga 'yon. Pintahan natin yung neon, no. So napagsasabay ko po yung beta farming sa yung pag-aaral. Ang ginagawa ko sa umaga, gigising po ako ng umaga, papakainin ko sila.
doon lang po. Tapos diretso pasok ako. Tapos after ng school ko, doon po ako magpapakain ulit sa kanila. Bali, tapos doon po ako mag-grow. Doon po ako mag-start ng breed. Magsaselect ako para sa breeding. So ayun po, di ba sa gusto nating makapag-improve pa ng magagandang linya, nagkaroon tayo ng maraming projects, no? Isa na po dito yung Medusa, Neon Green Eye. Pwede ba natin makita, Otit? Okay po, yes po. Nagtatago pa ata, Otit. Nagtatago po. Shy type yung ano natin, yung betas natin. Ayan po. Pero ang ginamit mong base dyan, Otit, Neon po. Neon pa din. Yes po. Yan, ayan kita mga po. Otits. Kitang-kita yung pagka-green pa rin. Ayan, oh. Na black-black yung kulay niya. Yes po. Kaya po, tinawag natin siyang Medusa is kagaya talaga siya ni Medusa. Green ang body, overall, tapos dark. So, dito po, Otit, meron din tayong yellow mascot, Neon. Ayan mga tito. Ito po. Tingnan natin. Yun. Kanina nagbe-blurred pa gawan Japan, pero ayan mga Otis. Grabe, pinaglaro mo talaga yung kulay nila, Otis, no? Opo, yes po. Bali ang ginagawa mong base dyan, etong neon. Yes po, neon lang tayo, neon base po lagi tayo. Ayan, oh. Pa yung mapapakita natin dito, Otis. Marami pa po, kagaya ng multi half moon neon. Ayan, Otis. Ito po ay naman, red dragon neon po, half moon. Ayan mga tito, dragon scale. Yes po. Pero ito yung mata. green pa rin, oh. Yes po. Green pa rin. Ayan mga Otis, oh. Grabe. Talagang pinaglaruan niya talaga yung kulay mga tito. Tapos Otit, pero saan nakilala talaga yung mo, yung neon mo, Otit? Sa multicolor po ng neon. Ano yung meron tayo dito sa ating shotang? So, ito Otit yung mga the best natin na neons, no. Ito yung neon multicolor half moon. Tapos nasa likod niya ay neon multicolor HMPK. So Otit, ito yung mga likhang neon Yes, mo. po. Kaya nakilala si Colopsia Yes po. Beta. So Otit, gaano ka-stable na tong linya mo na to? Kasi kailan lang tumusbong itong neon eh? Parang 2021 ba? 2022? Mga pa, bago pa lang. Bali, ito po, sa outcourse and pagde-develop natin ng mga linyadang ito, nasa 80% to 70%, 80% to 90% stable na po siya. Ito, Yes po, yung multis natin. meron ba tayong may papakitang parang Batch po. Yes batch po. na ito? Yes po, meron po. So ito Otit, meron pa tayong nagawa dito Avatar HMPK Neon. Gamit natin ang baseline ulit ay Neon po. So ito siya, Otit. Yes po, yan po. Bali ito, Otit, magkukulay pa to, no? Yes po, molting stage pa po siya. Otit, ano ba yung mga plano mo sa susunod na araw, linggo, buwan, at taon pang lilipas dito sa farm mo na to? Bali, ang plano po natin, plano ng Colopsia is ang maiangat po ang Neon Beta, po. Tapos, syempre po, kasama na po doon, maiangat yung beta industry. Kumbaga, syempre, mas makilala po, hindi lang sa Pilipinas, kumbaga sa buong mundo, So yun mga dito, kung may bukod na pinagpala dito sa pag-isda, sa lahat ng napuntahan ko, siguro si Otit na yun dahil sobrang lawak ng farm niya. Otit, anong meron naman dito sa mga rest of na to? Ito naman po, Otit, yung mga grow out natin para sa mga junior size po. Tapos dito, ipapakita na rin po natin yung mga sinabi natin kanina na 80 to 90% na staple neon. Dito nga sa ref tub na to, kulay green yung mga beta dahil pinainom ba ng cobra to, Otit? Energy drink. Hindi, jeans to, Otit, green na green. Ayan mga Otits. So, ang binubugan niya ng nilalabas na anak, 80 to 90. Yes po, 80 to 90. Ayan mga Otits, oh. Sobrang dami. Nandun yung iba nagtatago. Tapos, ito pa. Ito po. Kapatid din po nila yan, pero neon din. Otit, ilang months na tong ganito? Bali ito, Otit, nasa 2 months na ito. 2 months. Yes po. Dito naman po yung HMPK natin, no? Bali ito talaga, stable na siya. Sa unang batch na salang natin, ito, lahat, wala pong hindi neon, lahat siya lumabas neon. Yung 20%, anong kulay yung nilalabas? Kadalasan po ang pinaka-common na nilalabas niya is selo, ganyan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aalaga ng mga isda. Huwag nating iintindihin yung pagod, tuloy-tuloy lang po tayo kasi syempre nakakapagod ang breeding, water change, grooming. Pero pagka nakikita po natin yung nagagandahan nating beta, syempre pamawi po yun sa ating pagod. Kaya dire-diretso lang po tayo, guys. Siyempre, negosyante ka na rin, Otit. Payo mo naman sa pagnenegosyo, Otit. Paano ba mapapalaki ng ganito yung farm nila, Otit? Yun po, pag be happy lang,
satisfied, dire-diretso lang. Hindi nyo na po mamamalayan, lumalago na pala yung business nyo. Basta focus lang kayo sa goal. Focus lang sa goal. Otit, maraming salamat, Otit Ralph Castro. Talagang sulit ng pagpunta natin Salamat dito po. dahil Maraming salamat din po. sobrang laki ng form mo, Otit. Grabe. Sana magtagumpay ka pa sa mga susunod na Salamat po sa inyo. araw, Otit.